ayan mga ka-crypto, pag-uusapan po natin dito ang mga pahayag ng Ripple CEO na si Brad Garlinghouse na siyang inihayag kamakailan sa harap ng mga opisyal na pamahalaan. Ayon po sa ulat ng crypto commentator dito na si Stellar Rippler, ayan po, ang mga komento ni Garlinghouse ay nagbibigay liwanag sa kung paano po hinuhubog ng kawalan ng malinaw na regulasyon sa United States ang takbo ng partisipasyon ng mga institution sa market. Sa isa pong pagtitipon o meeting sa inaugural meeting ng US Commodity Futures Trading Commission's Innovation Advisory Committee na naganap po noong nakalipas na August 20, 2026 ay hayagang tinalakay ni Garlinghouse ang mga naging karanasan ng kanilang kumpanya. Para sa aking opinyon, ang pagtalakay po sa mga ganitong isyo ay napapanahon dahil ipinapakita nito na ang patuloy na paglago ng technology ay hindi lamang nakasalalay sa bilis ng network, kundi pati na rin sa tiwala na maibibigay ng isang matatag at malinaw na balangkas ng batas. At ngayon, ang pinakaunang tanong natin dito ay magkano ba ang ginastos ng Ripple sa 4 na taong labanan sa korte? Ayan, sa loob po ng naturang pulong ng komite na itinatag upang magbigay ng payo sa technology, batas, at finance kung saan kasapi po itong si Garlinghouse, ibinahagi niya ang mabigat na pinagdaanan ng Ripple sa kanilang 4 na taong pakikipaglaban. Ayan, 4 years po na pakikipaglaban sa legal na laban sa US Securities and Exchange Commission. Inihayag po niya na umabot sa $150 million ang nagastos ng kumpanya para lamang sa mga tagapayo or advisors sa labas ng hukuman sa panahon ng nasabing sigalot. Bukod dito ay binanggit din niya na 80% ng kanilang pag-hire o pagkuha ng mga manggagawa sa loob ng 4 na taong iyan ay nangyari po sa labas ng United States. Yan, outside. Sa aking opinyon, ang ganitong malaking pagbabago sa operasyon ay patunay na ang mabigat na kapaligiran o environment ng regulasyon ay nagtulak sa mga kumpanya na maghanap po ng ibang bansa kung saan mas malaya po silang makakakilos, na siyang nag-iwan ng malaking aral para sa buong sektor ng makabagong pananalapi or makabagong finance. At ngayon ay bakit naman sinasabi ni Garlinghouse na hindi na sapat ang kasalukuyang sistema? Binigyang diin ni Garlinghouse sa kanyang talumpati na ang kasalukuyang estado o ang status quo ay hindi na sapat para sa mga buyers o maging sa pagpapalago ng innovation sa bansa. Nanawagan siya para sa mga malinaw na patakaran na magbibigay po ng proteksyon sa mga users o gumagamit na magpapanatili ng pananagutan sa mga kumpanya at magbibigay sa mga responsableng negosyo ng mas malaking katiyakan upang magpatuloy sa kanilang mga operasyon sa loob ng Amerika. Idinagdag pa niya na ang mga digital asset, mga digital asset technologies ay may kakayahang gawing mas mabilis, mas efficient, at mas madaling maabot ang pagpapalitan ng pera sa buong mundo. Ngunit, iginiit niya na kailangan po ng regulatory clarity upang magamit ang potensyal na ito sa responsableng paraan. Sa aking opinyon, naniniwala po ako na ang ganitong panawagan ay sumasalamin sa pangkalahatan damdamin ng buong community.
or community sentiment ng crypto na nagnanais ng isang patas at malinaw na sistema na gagabay po sa pang-araw-araw na operasyon. Ngayon ay paano naman po iniuugnay ng community ang mga pahayag na ito sa Clarity Act? Ayan, ang Clarity Act. Sa kabilang banda ay inahayag po ni Stellar Rippler dito na ang mga pahayag ni Garlinghouse ay maaring tingnan sa pamamagitan ng lente ng Clarity Act na inilarawan bilang ang pangunahing bagay na maaring nagpapatagal o nagpapanatili sa pag-aalinlangan ng mga malalaking institusyon. Ayon po sa kanyang komento, ang pag-aproba ng nasabing batas ay maaaring magbigay sa mga institusyon ng mas mataas na kumpiyansa sa regulasyon at magbunga ng mas masiglang partisipasyon sa buong ecosystem ni XRP. Itinuro rin po ni Stellar Rippler ang mga institutional na application at tokenization activity sa XRP ledger. Kabilang na ang mga treasuries, tokenized stocks, ayan, commodities, at currencies. At ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, bagamat nilinaw po na hindi direktang tinukoy ni Garlinghouse ang Clarity Act bilang nag-iisang sagot sa kanyang talumpati sa CFTC. Ayan, kundi ang pangkalatang pangangailangan para sa kalinawan sa buong industriya. Naniniwala po ako na ang mga usapang ito ay patuloy na magtutulak sa pamahalaan at sa mga pribadong kumpanya or private companies na magtulungan para sa mas maayos na kinabukasan ng market ngayong taong ito. At ayan, sabi nga dito, yan, ang aktual na sinabi dito ni Stellar Rippler, Brad just revealed the one thing blocking XRP's explosion. At ayan na nga, the XRP ledger has already been battle-tested by central banks. Ayan. At yung pinaka dahilan po dito is yung Clarity Act. Ayan. Clarity Act is equals to official regulatory green light na magre-resulta sa institutions go all in. Tapos magre-resulta naman ito sa liquidity tsunami pagkatapos price discovery on a whole new level. Ayan, sa pinakahuli ay aangat na ang presyo sa mga matataas na presyo na hindi pa nararating kailanman. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaari na rin po ninyong panoorin sunod ang recommended video natin dito.